Hello po, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Isang magandang umaga. Ngayon ay 29 ng Agosto, August 29, at ang oras ay mga 7:05 ng umaga, At nais kong mag-vlog, patungkol dito sa mga yung mainit pa rin na balita, yung mga kapalpakan ni Sara Duterte, Ah, dalawa ito, ito yung visual aid, pinatanggal niya dyan sa mga classroom, at saka yang yung confidential fund, Okay. At bibigyan ko lang ng diin, Pero unahin ko muna itong yung visual aid pinatanggal niya, At gagamitin ko po ang Biblia, kasi ngayon talaga may mga verse na ako, ibibigay ko yung mga verse. Hindi pwedeng tanggalin yan kasi nga ang tao natututo kahit na hindi nakikinig. Oo, nag-oobserba lang siya. Ito po ang ito po ang verse, Psalms chapter 19 verse 1 to 6, Psalms chapter 19 verse 1 to 6, The heavens declare the glory of God. The skies proclaim the works of his hands. Day after day they pour out speech. Night after night they reveal knowledge. They have no speech. They use no words. No sound is heard from them. Yet their voice goes out into all the earth. Their words to the ends of the world. In the heavens, God has pitched a tent for the sun. Ayun po ang pinagbasihan ko, The heavens declare the glory of God. The skies proclaim the works of his hand. Day after day, araw-araw, hindi ba? Day after day, they pour out speech. Hindi ba? Night after night, they reveal knowledge. Ayan po, hindi ba? Sa araw ay parang nangungusap ang nature, hindi ba? At sa gabi naman ay nagre-reveal ang knowledge. Sino po nakatira dito sa bundok o sa baryo? Makita mo lang yung bituin, hindi ba? Hindi ba? Parang nangungusap na yan, hindi ba? Ganun po yan. Kaya hindi pwedeng tanggalin yung mga visual aid dyan sa dingding ng ating mga classroom. Kasi nga, naandito they have no speech. They use no words. No sound is heard from them. Yet, sabi ng Biblia, hindi ba? Yet, their voice goes out into all the earth. Hindi ba? Pag nakikita natin ang kalawakan, hindi ba? Ay namamangha tayo eh. Oo. At dahil dyan sa inoobserbahan natin, hindi naman sila nangungusap yan eh. Katulad din yan ng mga visual aid. Hindi naman nangungusap yan, pero mayroon tayong nakukuhang knowledge. Ganun po yan. Kaya dapat hindi tanggalin yan, Romans 1:20. Ganun na rin ang pagkasulat, pero babasahin ko na rin, For since the creation of the world,
God's invisible qualities, His eternal power and divine nature have been clearly seen, being understood from His workmanship. Hindi ba? Nakikita hindi ba? Yung, yung invisible qualities of God. Invisible nga, pero nakikita mo yung qualities, hindi ba? His eternal power. Ay siyempre, pag nakita mo yung kalangitan, hindi ba? Sinong gumawa niyan? And divine nature have been clearly seen. Hindi ba? Yung mata natin nakikita, yung mata natin kasi nakakakita yan Hindi ba? Kaya naintindihan, being understood from His workmanship, so that men are without excuse. Yung pa nakasulat. Hindi ba? Psalms 8:3. Hanggang 6 basahin ko lang When I consider the heavens, the work of your hands, the moon and the stars, which you have ordained. What is a man that you think of him, and a son of man that you are concerned about him? Yet you have made him a little lower than the angels, and you crown him with glory and majesty. Okay. Pero ang una lang yung unang salita lang when I consider the heaven, sabi niya. Ni David ang ibig sabihin nito, when I see the heaven. Hindi ba? When I consider the heaven, pwede mong sabihin na when I observe the heaven. Hindi ba? Or when I see the heavens, the work of your hands. Hindi ba? The moon and the stars, which you have ordained, or which you have set in place. Hindi ba? Nakikita o inoobserbahan mo, hindi ba? What is a man that you are mindful of him? Ayun po ang sinabi ni David. Bakit mo iisipin pa ang mga tao? Hindi ba? Yun po ang sinasabi ni David, If I consider the heaven, sabi niya. So, dahil nakikita niya ang heaven, hindi ba? What is a man that you are mindful of him? Kasi nga, ginawa niya lahat yan Ay ano ang tao? Yan po ang sinasabi ni King David. Bakit you are mindful of man? Sa laki ng daigdig, o sa lawak ng kalawakan, hindi ba? Na kung papaano ginawa yan, what is a man that you are mindful of him? Hindi ba? Or the son of man that you care of him? Hindi ba? Tama ba yun? Or concern about him? Hindi ba? Yun po ang gusto kong iparating, Hindi pwedeng tanggalin yung mga visual aid na yan. Kasi, nakakatulong yan sa pag-aaral ng mga tao. Lalo na sa mga bata. Sige. At hanggang ngayon, wala naman nakakasagot yan hindi ba? Wala nakakasagot. Ay, kinopya ko na yan sa Biblia. Hindi ba? When I consider the heaven. Hindi ba? Or when I see the heaven. Or when I observe the heaven. So, from observing, you are learning. Ganun po yan. Ay kung wala kang ma-observe, hindi ba? Sinabi ko na na si Jesus Christ, idadagdag ko lang, when an evil spirit comes out of a man. Ang sabi ni Jesus Christ, gusto ko lang ipaliwanag na kung walang ginagawa ang isipan ng tao, ay mas lalong pumapasok ang mga evil spirit. When an evil spirit comes out of a man, it will go other place or
it will seek dry places but cannot find one. Sabi niya. Then he will tell to himself, I will return, sabi niya, to the original body which I came, sabi niya, doon sa tao, but bring other evil spirit more wicked than him. Ayun po hindi ba? Kasi nga, walang nakikita yung bata hindi ba? Walang pumapasok sa isipan niya. Parang ganun yan. When an evil spirit comes out of a man, hindi ba? Kaya kailangan busy yan. Maliwanag po yan na kung ang tao ay walang nakikita, doon pumapasok ang mga walang ginagawa o walang inuobserbahan, doon pumapasok ang evil spirit. Ganun po yan. Aral po ng Biblia yan. Sige at iiwanan ko na yung topic na yan, pupunta na ako dito sa confidential fund, ni Sara Duterte na ginastos niya noong 2022. Ngayon ay alam natin na ang 2022 ay walang inilaan na budget dyan para sa confidential fund ng Office of the Vice President. Kaya nga, ang tanong ko sa inyo, mayroon bang confidential fund si Leni Robredo? Wala Noong 2022, kasi siya nanungkulan from January to June 30, hindi ba? Ngayon, July 1 ata, July 1 ay si Sara na. Ay bakit nagkaroon siya ng confidential fund? Bakit mayroon siyang ginastos? Hindi ba? Ngayon, kung galing sa pundo niya, bawal po yun. Bawal kasi mag-transfer ng pundo. Nang walang pahintulot. Kung na-allocate na yan dyan, doon mo gastusin yan. Kung sa personnel, kung sa mga pag-construct ng building o kaya sa maintenance and operation, hindi mo pwedeng ilaang kung saan-saan. Kung sa maintenance po. Kung sa personnel, sweldo ng mga personnel, sa personnel po yun. Kung sa building, ay gagawa ng building, doon yun. Ngayon, ay kanina narinig ko, tinalakay ni Attorney Inso na yun palang 125 million galing pala sa opisina ni Bongbong Marcos na ibinigay kay Sara. At yun ang sinabi ni Sara na confidential fund. Ganun po yan. Ay alam natin na noong 2022, year 2022, nag-allocate na ang Kongreso, para sa confidential fund ni Sara o ng Office of the Vice President, Nag-allocate na yan. Bakit hindi lang niya hinintay yun, hindi ba? Bakit ganun po katindi ang korupsyon, Pinapaliwanag ko lang po sa inyo, ganun po katindi. Pero hindi ko po sinisisi ang mga tao dito. Hindi. Kailanman hindi ko sinabihan ang mga tao o yung mga botante na bobo. Hindi. Kasi nga, naniniwala ako na sila ay nanalo, Sila ay nanalo dahil dinaya lang nilang eleksyon. At ngayon nga ay lumalabas na. Lumalabas na. Malinaw na sa mata ng mga tao kung papaano nila dinaya ang eleksyon. Yung vote counting machine pala na inaasahan natin na sila ang magpapadala ng boto ay hindi pala nangyari yun. Aywan lang natin kung saan napunta yung transmit ng mga vote counting machine. Pero premeditated na pala, pre-program na sila ang manalo. Kasi ang nagpadala ng mga boto ay 95% daw ay galing doon sa
private IP address. Na kung saan, ang ibig sabihin ng private po, nakakabit lang siya dun sa UST. Naandun lang siya sa UST yan. O dun sa malapit. Yun ang nagpadala ng boto sa transparency server. Ganun po yan. Private IP address. 95% po. Paano mananalo si Lini dyan, hindi ba? Na inayos muna nila o kaya pre-program na at ipinadala kunyari. At yun ang ipinakita sa mga tao doon sa transparency server. Na ito na, no? Ito na, panalo na si Bongbong Marcos. Oo. Pero ay napaghalata kasi nga ay hindi naman pantay yung boto, o hindi sila equal yung boto na pinapakita ng transparency server at saka pinapakita ng COMELEC server. Magkaiba 11 million lang dun sa COMELEC server, samantalang sa transparency server ay 20 million na ang nabibilang na boto. Hindi ba? Tapos sasabihin ngayon ni George Garcia, basta parehas ang boto. Ay hindi nga po parehas hindi ba? Yung first hour yung first hour lang ay napakalaki po noon. 11 million dun sa isa. Dun sa isa ay 20 million, hindi ba? Ang nabibilang na boto. Na kung saan ay dapat pantay yan. There is no time that they are not the same. Kasi nga iisa ang pinanggalingan iisa ang time na ibinato yung boto. Pero ngayon nga, ay dahil nga iba na ang pinanggalingan, malamang talaga itong kung bubusisiin yan, hindi magpapantay ang boto ng COMELEC at saka, kasi iba ang pinanggalingan din ng COMELEC Kung ang nagbato ng boto ay private sa COMELEC, doon lang yun, doon sa Diamond Hotel. Diyan sa Ruas Boulevard, corner Quintos. O kaya, kung hindi nyo alam ang Quintos, diyan malapit sa Pedro Hill. Tinignan ko diyan pala sa Ruas Boulevard, malapit sa Pedro Hill. Yung Diamond Hotel ng COMELEC server. Ngayon, ang UST naman, doon naman ang server ng transparency server. Ganun po yan. Ay bakit magkaiba? Ayun na nga. Iba ang nagbabato. Private. Ang ibig sabihin sa private, hindi dumaan sa telco o sa Globe. Kasi hindi siya makadaan Hindi pwedeng makadaan o hindi siya ang isang computer hindi pwedeng makareceive ng data o kaya hindi siya pwedeng mag-transmit ng data kung hindi siya dadaan o wala siyang public address. Kung hindi siya dadaan sa public. Ganun po yan. Para maintindihan nyo po bakit. Ay parang kalsada po yan Paano kang pupunta ng Metro Manila kung hindi ka dadaan ng kalsada ng Bulacan at saka Pampanga? Hindi ba? Ganun po yan. Ngayon, kung magtatayo ka ng sarili mong kalsada, ay mahal po yan. Gagamitin mo lang ng isang araw. Hindi ba? Magtatayo ka ng kalsada. Ganun po ang ibig sabihin yan. Hindi pwedeng mag-private kung malayo kasi nga ay dadaan ka ng telco Pero ngayon, ay hindi nga dumaan ng telco Yung boto, kahit na Sampaloc halimbawa, nasa Sampaloc, hindi ba? Ay maluwang ang Sampaloc, hindi ba? Ipapadala nila sa UST, hindi ba? Dadaan pa rin ng telco Kahit galing ng Divisoria, yung boto na nabilang ng BCM. Ganun po yan. Dadaan ka ng telco. Ganun. At dahil nga, ang nakita nila ay private, ay doon lang yun. Hindi dumaan ng telco. Ganun po katindi. At yan na nga ang dapat ipaliwanag natin sa mga tao. Na niloko talaga ang eleksyon. Ayan nga, kaya malakas ang loob nila Dahil
hindi naman tao ang nasusunod sa eleksyon Oo. Yung bumoto, lahat tayo bumoto, pero tapos na pala ang botohan. Ganun. May pre-program na. Ganun, ano? O sige po, at hanggang dito na lang po, ano? At sana ay may naintindihan tayo. At kung may tanong kayo, ay okay lang, ano? Para ma-discuss natin, ano? O makatulong tayo para ipakalat ang mga balita na ganito, ano? Para sa susunod ay hindi na tayo maloko o hindi na tayo madaya. Hindi ba? Kasi nga, ang resulta kasi kung nadadaya nilang eleksyon, ano, kaya nila palang dayain ang eleksyon, ganyan kurap. Kurap. Oo. Nagiging kurap. Ganun po yan. Kasi nga, kaya pala nilang dayain Ganun po yan. Hindi sila ibinoto ng mga tao, kaya kurap sila. Bali, wala yan sa kanila. Ganun po yan. O sige po, at salamat po sa inyong pakikinig, at sana tayo ay pagpalain ng Panginoon at muli ay isang magandang umaga. Salamat po.